Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Eh wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po nino man ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. Sa negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson, baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagwa-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko din sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Linawin lang po natin kasi meron daw kayong sinabi na dahil kaibigan nyo si Ombudsman Boying, kahit na dito unang lumabas yung issue patungkol doon sa prangkisa na sinasabing may maling ginawa daw na kaibigan ng inyong ina, dahil daw po hindi kaibigan itong si Actually, yun ay partly palabiro lang dahil yung isa pang dahilan na sinabi ko, kinakasuhan natin si Yusek Claire, ay marami din siyang ipinakitang pattern na kanina. Mga 20 na ang mga episodes ng kanyang vlog patungkol sa akin. At kung hindi po ako nagkakamali, ngayong gabi may isa pang bagong episode na po ay may libelous mga statements. Opo, bakit po sa tingin ninyo libelous po yung kanyang quote lang niya ay itong si Ombudsman Rimulya? Unang-una po, sinabi niya na sang-ayon siya sa mga sinabi. Tapos may mga dinagdagan din siya sa kanyang mga pahayag na sinulat ko po sa aming affidavit na sa tingin niya talagang dahil siya po ay isang vlogger, hindi naman lang niya trabaho na mag-report ng balita. Hindi po siya newscaster. Siya po ay nagbibigay din po ng kanyang opinion. At marami din mga nanonood sa kanyang vlog. Kaya baka yung mga nanonood naniniwala sa mga sinasabi niya. Kaya siya po talaga ay may hit ng 20 episodes ng kanyang vlog tungkol sa akin. Opo, maaari ba nating pag-usapan yung issue na yun na Congressman, lalo na yung allegation po ni Ombudsman? Parang binawin na nga nila yung sinabi nila eh. Ang sinabi po kasi nila, binenta ko ang prangkisa at gumawa ako ng binenta kong kumpanya ay hindi yung itinutukoy nila na may prangkisa. At mukhang hindi lang po siya nag-research kahit na nasa Google lang po ang impormasyon tungkol sa anong kumpanya ang binenta ko. At ang Meralco mismo, sinabi din nila na binenta ko din naman din po yung kumpanya kahit hindi sa Meralco, pero hindi ko po siya binenta. At yung franchise mismo ay may mga provision din na kung after 2 years, walang operational po ang kanyang operasyon dahil hindi po siya nabigyan ng mga necessary government permits sa taong 2022. At for many of these na kumita ako sa negosyong ito. Dahil gusto ko pong mag-comply with exceeding caution sa batas, itinigil namin ang sa batas. Opo, ang nababanggit nyo po na may prangkisa, itong Solar para sa Bayan Corporation. Linawin ko lang po, existing pa rin yung kanyang Operasyon mula 2022 pa, ayon sa probisyon ng prangkisa, within 2 years, ipso facto revoked o automatic repeal o amend
ng mga legislative franchises na tulad nito. Kaya basis din po sa General Law ng 2022 na ang DOE ay magbigay din ng implementing rules and regulations na hindi po inilabas ng DOE. Para sa maraming mga dahilan na revoke na po ang prangkisang ito. Pero hindi talaga ito hindi na mag-operate. Actually, ako po ay nag-invest para sa mga planta ng kumpanyang ito at napakasakit po na kahit nandoon yung mga solar panels, hindi po sila umaandar dahil hindi po ibinigay ang permit to operate ng plantang ito. Opo. And needed pa ba ng solar na para sa bayan corporation na mag-info sa Kamara na hindi kami nakapag-operate na since 2022? Or automatic na po yun batay po sa batas sa prangkisa ng SPBC? Definitely po automatic kasi napakalinaw po sa batas nakalagay ipso facto revoked. Pwedeng sinabi na sana na kailangan mong i-notify ang Kongreso kahit walang sabihin lang na revoked, nakalagay ipso facto revoked. Pangalawa po, separate point yung my general law na nakalagay that this new law hereby repeals and amends all of the legislative franchises affected by this law. Opo. Kung i-google mo ang nabanggit na pag-divest po nyo po, marami na mga artikulo lumalabas dito po sa SPNEC, yung SP New Energy Corporation. Alin po ba yung nauna, sir? Ito o yung SPBC? At ano po yung connection nito sa dalawa? Nabanggit nga ng Meralco last time na na separate itong dalawa na ito. Opo, walang kaugnayan yung dalawang kumpanya. Yun po yung dahilan na mananalo tayo sa libel case na ito. Kasi sinabi niya dahil binenta ko ang shares ko sa Meralco, gumawa ako ng pera mula sa kaprangkisa. Wala namang kaugnayan yung kumpanyang binenta ko sa Meralco sa prangkisa. At binenta ko ang kumpanyang ito December 2023 tapos may hanggang 2024 pa. Tapos yung stop operations ng solar para sa bayan ay 2022 pa. Kaya at the time na binenta ko nga yung kumpanya na isa sa Meralco, wala na nga rin pong operation yung solar para sa bayan. At talagang walang kaugnayan at makikita po ninuman ito dahil nasa Philippine Stock Exchange ang impormasyon tungkol sa laman ng kumpanyang ito dahil ito po ay isang publicly listed company. May nakikita na po ba kayong pattern or dahilan na duda po ninyo? Bakit? Saglit lang, ako yung naglalabas ng mga issue na imbestigahan, itong mga issue ng corruption, lalo na itong sa Cabral Files. Bakit ako na naman yung iniimbestigahan? Unang-una po, nagsimula lang po si Yusek Castro sa kanyang mahigit 20 episodes na tungkol sa akin matapos kong ibinunyag na hawak ko ang files mula kay Yumaong Yusek Cabral. At nung nasabi niya na binenta ko yung prangkisa tapos kinorek siya ng Meralco, humanap naman siya ng ibang sinabi na may multa daw ako sa DOE. Na nilinaw ko din po, ang kumpanyang binenta ko sa Meralco ang may naturang multa. Hindi po ang kumpanya na pinag-aari ko. Kaya lumalabas na humahanap sila ng kahit anong mahanap nilang butas at pag hindi sila makahanap ng butas, gagawa na lang sila ng kwento. At kahit po ang iba naman na may mga ganitong aligasyon, hindi naman po ginagawang topic ng napakaraming mga vlog ni Yusek Castro. Ang nakakalungkot, siya po ay hindi lang kahit sinong vlogger. Siya po ay spokesperson ng ating gobyerno. At pinapakinggan ang kanyang mga pahayag bilang mga pahayag ng gobyerno. Kahit na may disclaimer sa kanyang blog na ito po ay kanyang mga personal opinions po lamang. At syempre, ang mga investors sa Pilipinas man o sa ibang mga bansa ay hindi ma-encourage na mamuhunan sa isang bansa kung saan ang presidential spokesperson na may vlog ay maaring manira lang, lalong-lalo po ng mga hindi totoong impormasyon sa mga pribadong investor na hindi naman kumukuha ng kahit piso mula sa gobyerno. Itong lahat po ay mga kusang investment para magtayo ng mga establishmento na magbibigay ng mga trabaho sa mga kababayan natin. At dagdag ko din po na meron tayong ongoing na pinakamalaking proyekto sa Pilipinas na renewable energy, na pinakamalaking investment din
ng dayuhang kumpanya sa taong 2025 sa Pilipinas. Ito po ang binenta ko sa Meralco. Kaya ko po ito binabanggit dahil una, nakakahiya sa mga namuhunan sa mga proyektong ito na biglang naging issue ang ah, maling impormasyon tungkol sa mga solar projects at pati na rin po ang ibang mga stakeholders na may kaugnayan sa ongoing proyektong ito. At pangalawa, nililinaw ko din po na hindi din totoo na 2% lang sa commitment ang i-deliver dahil si Pangulong Bongbong Marcos ay mismong naging guest of honor sa groundbreaking ng pinakamalaking renewable energy project sa Pilipinas ng kumpanyang itinatag ko noong November 2024. Nakapost ko po sa aking Facebook page ang speech ni PBBM kung saan pinuri niya ang proyektong ito na nagbibigay ng mahigit 10,000 na trabaho para sa ating mga kababayan sa Nueva Ecija. Opo, kung ang nabanggit ni Yusek Castro, kaya daw niyo siya sinampahan ng kaso para patahimikin. Actually, kung hindi siya tatahimik, okay lang din po sa akin. Kasi kung mananalo ako sa kasong ito na 110 million pesos, tapos tuloy-tuloy siya magsasalita ng fake news, edi kakasuhan ko siya muli para sa karagdagang 110 million pesos. Kaya okay din po siya na hindi na lang tumahimik. Opo. Bago lang si partner MJ po. Yun nga po yung next na tanong ko po dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kaya pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar, kumbaga ang lalabas sa bibig mo opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa pag negosyo sa vlog niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede nating pag-aralan yan. Pero of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nagvo-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. At actually, pina-research ko rin sa aking staff, yung approval rating ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro bilang presidential spokesperson. At maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon, among other reasons, sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nagnanais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek, lalong-lalo po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya paano siya maging spokesperson na may kaso? Paano siya pagtiwalaan ng mga tao, di ba? Pero kung ang iba naman sa inyong mga viewers ay nagnanais na bumaba ang approval rating ng administrasyon, edi pasalamatan ninyo po na si Yusek Claire Castro ay ang spokesperson ng ating administrasyon. Opo, Kong Reading, wag naman sana kasi baka ang Pangulo na ang mapag-usapan at hindi na si Yusek Claire ang mapag-usapan pag siya umalis sa kanyang pwesto. Doing a good job. Kong, tingin mo? Kaya si Yusek Claire ay center pala of attention. Baka yun po ay deliberate, no? Oo. Pero sir, yung Facebook post po ninyo, no? Yung po inyong post sa Facebook kasama si President BBM, yung sinabi po ninyo na lumikha ng 10,000 na mga trabaho sa ating mga kababayan, bilang may experience po sa business. Actually, we're courting for investors, Congressman, na mag-invest sa Pilipinas. Ano tingin nyo, sir, na mismong lokal na investment ay ginaganito po sa kasalukuyang administrasyon wherein parehas tayong nanghihikayat ng mga negosyante
abroad na maglagak po ng papuhunan sa Pilipinas. Grabe po talaga ang epekto sa mga investors ng mga pangyayari tulad nito. At baka hindi coincidence na kasabay nitong mga pangyayari ngayong linggo, naging record low ang peso to dollar ng 59 to almost 50 centavos to 1. At ang foreign direct investment ay nasa post-COVID low. Uulitin ko po, yung project ko sa Nueva Ecija na groundbreak ni PBBM, ang pinakamalaking foreign investment sa buong bansa sa taong 2025. At nahihiya po ako, to be honest, sa mga nagtiwala sa ating bansa at nagpasok ng kanilang pera para may sakatuparan ang magandang proyektong ito dahil biglang nadamay ang kanilang investment sa mga vlog ng ating administrasyon USEC. At ang madadagdagan ko, ang dahilan na ibang mga negosyo ay hindi din natutuloy ay sa iba't ibang mga level ng ating gobyerno, may mga nanghihingi sa mga negosyante. At in fairness naman sa Pilipinas, sa buong mundo, ito ay di umano ay nangyayari. Pero minsan daw, kaya nanghihingi, kaya nagpapataw ng multa ang ibang mga opisyal o nagbibigay ng mga demand letters o nag-intimidate sa media ng mga negosyante ay sa kadahilanan na may posibilidad din na ang mga negosyante ay may iaalok sa mga opisyales na nagpapahirap sa kanila. I'm not implying anything about anyone in this situation, and I am saying this very delicately, and only in this instance have I said this, but I think that at least there is a perception that when the any government arm is speaking very publicly against any private business, that iisipin ng iba kahit na walang ganitong nangyayari na baka may financial reason na yung mga nagsasalita ay nagdidi umano'y shakedown sa mga investors na ito. At muli, kahit na hindi po ito totoo, the fact na may mga ganitong mga pahayag very publicly ay maaaring mag-discourage sa additional investment sa Pilipinas. Kong, mayroon pong pinapataw na 24 billion. Ito bang 24 billion ay the same company po o the same business na sinabi po ninyo na nakapaglikha ng 10,000 na mga trabaho? Yung sabi po ni Energy Secretary Green? Yun nga po yung kumpanyang binenta ko. Sa kumpanyang binenta ko ay iba't ibang mga subsidiaries. Pero yung mismong kumpanyang binenta ko, if I'm not mistaken, ay yung kumpanya na akala ng iba ay akin pa. Kaya sa totoo lang po, hindi ko kinokorekta sila kaagad dahil gusto ko lang pong panuorin kung ano-anong mga kwentong gagawin nila, at kung magsasalita sila ng mali, pwede natin silang kasuhan ng 110 million pesos in damages din. Pero yun po ay isa pang example ng patently false information na ipinahayag sa mga nakaraang mga araw. Pero sir, 24 billion, hindi raw ito kaugnayan, no? Yung sabi ni Secretary Garin sa inyo pong stand, no, sa korupsyon. Do you believe, sir, on that side naman po ng Energy Secretary? Unang-una po, yung importanteng punto ay hindi po sa akin ipinataw ang multa. Ako po ay nagbenta ng kumpanya noong 2023 and 4. Tapos yung multa ay ipinataw ngayon lang. Baka dahil, I'm not alleging this, I'm just saying nagkataon, ito po ay kasunod ng aking pagbunyag ng certain things. And at least yung pag-ingay tungkol dito ay first time na nangyari. And the sad thing is, hindi sa akin tinataw ang multa. Sa kumpanyang binenta ko, tinataw ang multa. Baka akala nila sa akin, mali pala.
At nakakalungkot kung may mga ibang mga madadamay dahil sa mga alleged na politically motivated attacks. Pero hindi po ako nag-engage sa media sa mga pahayag ni DOE Secretary Green at iginagalang natin po syempre siya at ang aming focus ngayong araw ay ang mga pahayag ni Yusek Claire Castro. Pero nililinaw ko lang po sa inyong show, hindi po sa akin pinataw ang sinasabing multa. Opo, Kong, ito may picture, no? Kasama nyo si former Senator Trillanes. Maaari niyo po ba kaming mabigyan ng context? Paano kayo nagkita? Paano po nabuo yung meeting na yon? At ilang detalye siguro, Kong, nang inyo pong napag-usapan? Actually, marami naman po akong mga mini-meeting galing sa iba't ibang mga sektor. At kadalasan, yung mga kaibigan po ng aking ina ay aking mini-meet. At syempre ang aking ina ay may malawak na network sa iba't ibang mga sektor. At in general, humihingi po ako ng payo sa mga nakaranas ng mga hirap tulad ng mga dinadanasan ko ngayon. At by the way, ang isang similarity sa mga iba't ibang mga kinakausap ko minsan ay sila po in their own way in the past have fought against corruption. Although of course we differ with each other in everyone's case on certain issues, those who in the past have fought against corruption have also been silenced by governments in their time, and many have been imprisoned. Again, there are people on the left, the middle, and the right who have been imprisoned for their political beliefs. At ito po ay isa sa mga tinatalakay ko kapag ako po ay humihingi din ng payo sa mga ibang mga kaibigan ng aking ina. Opo, Kong, bago lang ulit si partner Admar, kung ating pong iisipin, meron naman po kayong choice na hindi po magsalita at antay na lang, no, na magkaroon po ng pagbabago sa kasulukuyang uri ng pamamahala sa bansa. Pero Kong, bakit buwis buhay po itong ginagawa ninyo? Ano po yung driving force ninyo, Kong, at such a young age na kayo po ni Kong Kiko Barzaga, mga pader, mga institusyon po ang inyong binabangga? Ang sinasabi nga sa akin ng aking ina, ang ganda na nga ng aking buhay noon na binenta ko ang aking kumpanya, di ko na kailangan magtrabaho pa, tapos biglang naghanap ako ng mga kalaban at problema. Pero sa akin po, that's precisely why ginagawa ko ito, dahil na-achieve ko na ang gusto ko sa pribadong sektor at ang pribilehiyo ko ay hindi ko na kailangan na kumita pa. At napaka-boring naman ang buhay kung hindi ka maghahanap ng bagong mga challenge, no? Kaya naisip ko kung hindi ko ito gagawin at yung mga iba kailangan umasa sa mga budget o sa suporta ng ibang mga contributor para sa kanilang mga kampanya at ako hindi ko kailangan gawin ito, then baka ako na lang ang pwedeng magsabi ng totoo, dahil hindi ko po kinakatakutan na babawasan ang budget ko. Kaya I guess the heart of it is I find it my sense of responsibility. If I am able to speak freely because of my financial independence, then I should. And of course, all of us want to do the right thing. I think naman that most people in Congress, if they were also in my position, well, I'm not sure most, but many, would also do the right thing kung talagang able ka. Pero kung hindi ka naman with means, kailangan mo talagang makisama para mabigyan ka ng budget. Pero kung may means ka, then it is possible for you to speak freely. Congressman, si Admar po ito ulit. Nabanggit po ng chairman ng franchise dyan po sa Kamara na nakahanda sila if ever na merong di ko alam kung meron na ba talagang naghahain ng resolusyon para imbestigahan po yung issue na yan sa prangkisa. Nakikita nyo po ba na mapapahiya lang sila kung ito'y gagawin nila, kung
Pwede bang readily available ba na ma-research kung ano nang nangyari sa SPBC, ganito ganyan na wala na palang, kumbaga automatic na palang nawala ng prangkisa dahil sa walang operasyon, Congressman? Actually, pwede akong magpunyag ng konting karagdagang impormasyon for the first time ngayon sa inyong interview. Sige po. So, itinanong po ako kahapon ang aking comment sa pahayag ng chair ng naturang komite at ang sagot ko ay, "That's good news. I look forward to expose what I know to any committee of Congress that will give me the opportunity to do so." At ito po ay addressed sa franchises man, energy committee man, o ibang mga komite na may kaugnayan sa ating ekonomiya. Ako po kasi ay hindi aktibo sa mga naturang komite. Also out of exceeding caution dahil gusto ko ngang patunayan na wala akong connection sa mga komite na may kaugnayan sa mga companies that I have been in or had shares in. And kung ako naman ay ibitahan, pwede ako magsalita. At patungkol sa Energy Committee, nabanggit ko kanina sa aming press briefing na maraming mga sikreto kung paano kumikita ang mga malalaking kumpanya na pwede kong ibunyag at kung masahol ang korupsyon sa government public works, ganoon din sa private sector at pwedeng talakayin doon. Pero ang Franchises Committee ay espesyal. Yan po ay actually pinag-aagawan sa Kongreso ng mga chairmanship, vice chairmanship at even membership. Dahil ang alegasyon ay may mga insentibo ang mga miyembro ng Komite on Franchises. At meron po akong mga specific na pwedeng ibahagi sa publiko patungkol dito kung ako po ay imbitahan sa Komite on Franchises. Pero kung hindi po sila nanonood sa inyong show, hayaan na lang po natin sila na imbitahan ako. Pero pag imbitahan po nila ako, pwede ko pong ibunyag ang mga naturang insentibo. Pero ang direktang answer ko po sa inyo ay mukhang hindi nga nagre-research ang maraming mga nagpapahayag sa media bago sila nagpapahayag dahil tulad po nga ng sinabi nyo, simple reading of the bill that was referred to would show them that this was indeed the case na hindi naman sa binasa nila tapos pinahayag pa nila yun. Parang hindi nila binasa at all yung provision na yan. Opo. Sir, balikan ko lang yung usapin tungkol po doon sa Cabral Files. Kasi meron pong parang komento doon si SP Tito Sotto na parang medyo dina-downplay niya yung kahalagahan ng Cabral Files po. Actually, yung sinabi niya sa interview na napanood ko ay kung request, then listahan lang. Pero ang importante daw kung lumabas sa GAA at kung may saro. At yan ay actually totoo. Kung hindi mo nakita yung files, hindi mo masabi kung lumabas sa GAA at may saro. Kaya after that statement, ipinost ko po sa Facebook ang listahan ng mga proyekto sa isang list of 20 billion pesos na ang karamihan ng mga proyekto ay maitatrace sa mga kumpanyang may kaugnayan kay Congressman Garjola. Ito po ay sample lamang sa over 700 billion pesos in the 2025 NEP. Sa 20 billion pesos na ito, almost all the projects lumabas sa GAA. And almost all the projects, makikita mo yung record sa DPWH website na almost all na bid out at ongoing ng implementation at may iilan na for bidding lang. At I think Senate President Pro Tempore Ping Lacson would also agree because he has a copy of the file. And tulad po yung listahan ni Zaldico ng 81 billion pesos of DPWH projects in the 2025 budget. Siya po ay may listahang ipinost sa Facebook at lumabas nga po sa GAA ang mga proyektong ito at sa sarili kong distrito, yung mga proyekto sa Cabral Files nandoon at maanomalya. At yung mga proyekto sa listahan ni Zaldico ay nasa aking distrito din at maanomalya. Kaya kung hihimayin natin ang per project sa mga listahang ito, doon natin makikita
ang status ng project, sino yung contractor, at kung may kaugnayan ba ang contractor sa proponent. Kaya nga importante na isa publiko ang mga files na ito dahil hindi tayong makakakomento sa hindi pa natin nakita. Ako, nakita ko, kaya sinasabi ko ito. Pag may isa sa publiko ito, dyan magkakaroon ng mas magandang talakayan tungkol sa mga proyekto sa listahan. Opo, yung mga personalidad na tumutuligsa po sa inyo, sa tingin po ninyo may kaugnayan ito sa Cabral Files at hindi po ba parang sunod lang ito o pag-comply lang ito sa nabanggit ni Marcos Jr. na humihingi siya ng tulong kung merong alam patungkol sa issue ng korupsyon ay pwedeng lumantad at isumbong, Congressman? Well, yung key dito is may kopya ako. Kaya kung may ibubura, pwede kong sabihin. Opo. And ito naman pong pag-appreciate ng DPWH doon mismo sa Cabral Files na tingin ng mga netizen, mga kababayan natin, parang dina-downplay din as well as ito ring ombudsman. Paano po yan po, Congressman, na meron ng parang parang nagko-conclude na po yung ombudsman negative against po sa inyo, dadaan din sa kanila. Anything na mga may masisilip na anomalya po dito, paano po yan? Actually, iba-iba yung mga ipinahayag tungkol dito kasi si Assistant Ombudsman sa ibang interview naman ay nagsabi na Cabral Files is a rich source of leads. At si SP Pro Tempore Lacson ay nagpahayag din na isusupina ng Senado ang files sa DPWH. Actually, pati yung House Committee Chair on Public Accounts ay nagpahayag din na isusupina din ng Kongreso ang files. At sinabi din po ni Daw with the help of NBI ang Cabral Files. Kung ito po ay walang kwenta, siguro hindi naman itong lahat i-request for subpoena at hindi po mag-aaksaya ng oras para mag-authenticate. Parang dinagdagan nga sa ibang mga interviews recently na may higit pa sa mga list of proponents, pati yung mga original documents, mga letter requests ng mga politiko ay kasama sa mga sinabing 6 na kahon ng mga dokumento na ibinigay ni Yusek Cabral. Kaya pwede natin actually isatabi ang mga pahayag na wala ito kasi yung mas malaman siguro po ng mga sagot, yung mga nagsabi na yung 6 na kahon ng mga dokumento na ibinigay ni Yusek Cabral sa DPWH bago siya umalis ay in fact isang undeniably useful record of proponents in the DPWH budget. Speaking of walang kwenta, nabanggit po last weekend nga ni Ombudsman Remulla na mas malaki para yung issue ng franchise mo compared dito sa nabubuksan mo na Cabral Files to the point na sinabi pa niya na wala kayong kahihiyan daw. Yung franchise na binenta ko na hindi ko naman binenta. Opo, mas malaki daw yun na issue at kung totoo man na 2022 pa, wala na palang automatic, wala ng franchise, parang nawaw mali ba rito si Ombudsman? Sinasabi ko na po sa aking mga interview din kanina na iginagalang ko po si Ombudsman dahil siya po ay kaibigan ng aking ina. At ang polisiya po sa aming pamilya ay hindi po ako magkokomento pag kaibigan po ng aking ina. Pero sinabi nga po ni Yusek Claire Castro, bakit ako ang kinasuhan? Porket hindi ako kaibigan ng kanyang ina. Kaya kung maaari po dapat kaibiganin Yusek mo na Claire niya. Castro po ang questionin ko. Alam na kung saan lalapit, Dapat partner. kaibiganin ni Yusek Castro, Oo. si Senator. Pero huli na lamang po, Congressman, kasi sa Lunes ay muling bubuksan. Akala ko tapos na pero bubuksan ulit yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee ukol nga po dito sa maanomalyang flood control projects po, no? Sabi ni Senador Ping Lacson. And lumalabas nga sa balita na nais niyong magkausap kayo. Mag-uusap po ba kayo bago ang Senate Blue Ribbon Committee o
handa rin po ba kayong humarap doon sa Senate Blue Ribbon Committee kung kayo po ay maiimbitahan? Laging bukang bibig po yung tawag dito, interparliamentary courtesy nga, hindi kayo mauobliga, pero pwedeng maimbitahan, gagaya po ng ginawa rin ni Congressman Toby Chanco. Yung pag-uusap ay nangyari po last year. And then I have exchanged messages with Senator Lacson since then. And dahil New Year, inanunsyo na may Blue Ribbon Committee hearing, doon na lang po sa Blue Ribbon Committee hearing pwedeng talakayan yung mga bagay. At ako po ay nabanggit naman na din sa publiko, nakatanggap ng imbitasyon at sinabi ko po sa aking press briefing kanina na ako po ay dadalo basta hindi po ako pipigilan. At ako po ay actually looking forward to see what the others will bring up kasi napakadami pong mga imbitadong mga mahahalagang suspects but pati witnesses, resource persons at mukhang malaman ang Blue Ribbon Committee hearing ngayong Lunes. So magandang inimbita sa Lunes. Opo, may payo rin po si Senador Ping sa inyo, quote and quote, sabi niya, huwag yung bara-bara, sabi ko na rin ang ano nyo sa paalala, payo ni Senador Lacson. Actually, ako po ay nagpapasalamat that I am given I would like to thank Senator Lacson for that. Of course, being selective on what to say in the media is something that I take to heart also. At actually, ngayong linggo nga, hinayaan ko si Yusek Claire na magsalita ng mali bago ako naman na nagkorekta sa kanya ngayong araw. At kaya po tayo din nag-interview ngayon dahil kakagaling ko lang po sa aking ibang mga press briefings ngayong araw. Tapos bukas pahinga naman po muli. So hindi na po araw-araw. Pero ang babanggit ko lang din naman po kasi ay yung mahirap sa akin. Sinasabi naman ng iba, kung hindi ko naman ilalabas yung mga files, disservice naman sa publiko. Tapos yung mga iba naman pag ilalabas ko, i-criticize ako. Kaya medyo nahihirapan ako. Ano bang dapat natin gawin sa isyung ito? Dapat ba isa publiko natin? O dapat ba piliin natin ano yung isa sa publiko? Congressman, baka may mensahe kayo sa taong bayan sa mga ganap ngayon. Kakaumpisa pa lang po ng 2026 at ito agad ang bungad na mga issue at mga usapin po, Congressman. Well, I actually am very hopeful that maraming lalabas galing sa iba sa mga darating na mga araw patungkol sa mga DPWH projects. Kaya actually ang sagot ko sa tanong kanina ay hintayan natin ng ilang araw na lang ang mga iba na maglabas ng impormasyon tungkol sa DPWH. At I think pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing, magiging mas malinaw kung gaanong kaseryoso tayong lahat sa transparency at sana magkaroon tayo ng malaking progress towards transparency on the DPWH projects in the coming days. Kong, pahabol lang, no? Dahil hindi ka magpapa-interview bukas and in the coming days. Malapit na po yung February na opening na naman ng window para mag-file ng impeachment against VP Sara Duterte. Marami pong mga nagsasabi dyan sa House na kung magiging same lang din ang content nung nakaraan, no? Might as well, hindi na lang nila susuportahan yung mga hakbang dyan sa House of Representatives. Anong tingin mo, sir? Sa inyo po mga gagaling yung pagtalakay sa impeachment case laban sa Vice. What are your thoughts about it? I think kaninang umaga nag-press con din si Deputy Speaker Ronnie Puno na on the part of NUP, hindi nila susuportahan na magkaroon ng panibagong impeachment. Ano pong tingin niyo doon? Bakit yun na sinasabi ngayon? Ibig sabihin wala na talaga. Ang sinasabi nila, marami pang pagtutuunan ng pansin. Tapos, kumbaga, masyadong tututok sila sa issue na yan, baka mabawasan yung
kumbaga attention nila sa iba pa daw mga importanteng mga usapin, Kong. Pero totoo naman kasi na ang daming mga issue na hindi pa na-resolve. Kaya maaaring totoong hindi na nila ipapursue ito, no? At I guess yung madadagdagan ko lang ay baka nahihiyan na rin ang ibang mga kongresista na mag-allege ng corruption sa mga iba kung sila naman po mismo ay tumatanggap ng MOOE na mas malaki pa sa confidential intelligence funds at may of course mga anomalya din sa mga DPWH projects sa kanilang mga distrito at baka naiisip nila na kung sila po ay magtapon ng mga alegasyon sa iba, yan po ay magiging pagkakataon na ilabas na rin lahat ng mga issue ng lahat ng mga magsasalita tungkol sa korupsyon ng iba. Kung nag-boomerang yung issue, no, sa HREP. Imbis na kay VP lang, na back to sender. Parang ganon. Opo, of course, matagal naman na ina-allege na may corruption sa DPWH, no? Of course, pero mas malaki in the last few months ang nakikita natin na scale. Pero yung pinaka-ironic is yung MOOE ng Kongreso ay dahil hindi siya nililiquidate with receipts for the most part, much like confidential intelligence funds, pero much bigger. 'Di ba? Kung 18.58 billion pesos yung MOOE ng Kongreso, ibig sabihin yung pinakamalaking confidential intelligence funds pala sa buong gobyerno ay nasa Kongreso. At ako po ay personally interested na magkalkal pa po ng impormasyon tungkol sa paggamit ng hindi nililiquidate with receipts na budget na ito. Congressman Ega Erice, dilapitan daw ng mga posibleng maghain naman ng impeachment case laban naman kay President BBM. Meron po ba kayong mga na-monitor, Kong? May mga bumulong po ba sa inyo? Meron po talaga. So, totoo yung threat, sir, na possible din na may mag-file against PBBM. Hindi po ba nabalita na yun na meron talaga? Si Kong Erice naman po ay I think yung nagbunyag. So credit goes to him. Pero I think that we can treat Kong Erice's statements as credible. So anything is possible, Kong, sa pagbabalik session po on the Hindi lang 26th. posible. Sabi ni Kong Erice mangyayari. So maniwala tayo kay Kong Erice. Opo. Congressman, daghang salamat. Maraming salamat po sa inyong oras. Sa ulitin po, happy weekend po, sir. Thank you, sir.